Kumusta? Alam mo, sa bilis ng mundo natin ngayon, parang ang ingay, no? Lahat gustong magsalita, pero parang ang hirap na tunay na mapakinggan. Oo nga eh. Yung feeling na parang naghihintay lang sila ng tiyempo para sumagot, hindi para umunawa talaga. 'Di ba? Totoo yan, sakto. Madalas nakikinig tayo hindi para kumonekta, kundi para, makasabat lang. At dyan papasok yung paghimay natin ngayon base dun sa mga pinadala mong material. Pag-uusapan natin itong kakaibang approach sa pakikipag-ugnayan, yung coaching approach. Coaching approach. Oo, nasabi nga dun sa sources mo, malalim ang ugat sa konsepto ng pakikinig na nagpapagaling. Pakikinig na nagpapagaling. Intriguing yan nga. Sige nga, himayin natin. Paano to naiiba dun sa, alam mo na, karaniwang pakikinig o kaya yung usual nating ginagawa na pagbibigay ng payo? Kasi parang natural sa atin yun eh. May problema, eto solusyon. Oo, malaki. Malaki yung pinagkaiba. Kasi yung traditional approach, 'di ba? Madalas parang expert mode tayo. Bigay agad ng sagot, ng direksyon, ng alam natin. Tama. Fixer mode. Yun. Pero itong coaching approach base sa mga nabasa natin, parang shift to eh, paglipat. Imbes na ikaw yung bida na may solusyon, ginagabayan mo yung kausap mo. Para siya mismo ang makatuklas nung sagot para sa sarili niya. Mas empowerment kaysa pagdidikta, kumbaga. Okay. So, mas lamang pala talaga yung pagtatanong kaysa sa pagsasabi. Alam mo, habang binabasa ko yung mga sinabmit mo, tumatak talaga sa akin yung connection kay Jesus. Sabi doon, hindi lang siya basta tagapagturo, Oo. kundi master listener at questioner din pala. Parang ganun. Eksakto. Yun yung isang point dun eh. Pinapakita nga nung research mo na madalas imbes na direktang utos, tanong yung gamit niya. Oho. Mga tanong na parang, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? O kaya, gusto mo bang gumaling? Mga ganun. Wow. Hindi lang to simpleng tanong para kumuha ng info eh. Parang imbitasyon ito sa malalim na pag-iisip, sa pagbabago. At binibigyan ng dangal yung kausap, no? Hindi yung packaged advice ko para sa'yo. Mas pag-aalok ng presensya. Ang galing nun. So, itong coaching approach, hindi lang pala basta bagong technique, meron palang spiritual roots based dyan sa sources mo. At itong buong idea nakatayo daw sa 3 haligi. Ano-ano nga ulit yon? Tama, 3. 3 yung pangunahing haligi na binibigyan diin dyan. Una, yung presence o yung lubos na pagtutok. Presence. Okay. Ito yung buong atensyon mo talaga. Hindi yung hati yung isip mo kasi may iniisip kang iba o may ginagawa kang iba. Multitasking. Bawal. Oo, bawal yun dito. Sinasalamin daw nito, sabi nga dun sa isang article mo, yung pagiging kasama natin ng Diyos, Emmanuel. Okay. Gets. Presence. Ano yung pangalawa? Pangalawa, powerful questions o mga tanong na nagbubukas. Ito yung mga tanong na hindi lang, alam mo na, ano o sino ang hinahanap, mas paano at bakit. Mas malalim. Oo, parang nagbubukas ng pinto papasok sa mas malalim na pag-unawa. Nasabi pa nga doon, pwedeng gabayan pa ng espiritu. Depende sa pananaw. Presence at powerful questions. Sige, klaro yan. Yung pangatlo, eto yata yung medyo tricky. Oo, ito nga siguro. Yung pangatlo, empathetic silence. Yung mapagdalamhating pananahimik. Silence. Ito yung hindi kaagad tatalon para magbigay ng solusyon o para punuin yung katahimikan. Minsan kasi nakaka-awkward yung tahimik, no? Oo, totoo. Gusto mong magsalita agad. Pero dito, ito yung pagbibigay puwang, pagpapakita ng pag-unawa, hindi lang paghihintay na ikaw naman ang magsasalita. Minsan daw kasi, sa katahimikan, mas malinaw na naririnig ang, alam mo yun, yung sarili mong kalooban o para sa iba, yung espiritu. Binabanggit pa nga doon sa sources mo na ito raw yung parang sagradong pagpipigil. Nagbibigay dignidad sa proseso ng kausap mo. Presence, powerful questions, empathetic silence. Parang ang simple pakinggan pero
Parang ang hirap gawin yan sa totoong buhay, no? Lalo na yung silence part. Medyo challenging nga, kailangan ng practice. Oo. At nililinaw din doon sa sources mo, hindi ito therapy or counseling, magkaiba sila. Oo, malinaw. Malinaw na pinag-iiba. Ang counseling daw kasi, madalas, nakatuon sa paghihilom. Yung mga sugat ng nakaraan, pag-process ng pain, ganun. Okay, past-focused, kumbaga. Ang coaching naman, ayon sa mga material na to, mas nakatingin sa hinaharap. Future-focused, paglilinaw ng goals, pagtuklas ng potensyal, pagalis ng mga balakid, tapos paghakbang pasulon. Hindi siya para ayusin yung sira, mas para palaguin yung potensyal na andun na. Okay. So gets ko na. Ang pinaka-ideya pala talaga ay mag-shift tayo. Mula sa pagiging laging fixer o tagapayo, patungo sa pagiging isang mapagkakatiwalang kasama, isang guide, kumbaga, na marunong talagang makinig, magtanong ng tama, at importante, magbigay ng espasyo, pati para sa katahimikan at sariling pagtuklas. Parang radikal na pagpapakita to ng respeto at pagmamahal sa isang mundong, aminin natin, mas madalas sumigaw. Eksakto. Yun yung puso niya eh. Hindi ito tungkol sa dapat meron kang lahat ng sagot. Hindi pala. Tungkol ito sa pagtatanong mo ng tamang mga tanong. At sa pagtitiwala mo. Pagtiwala sa kakayahan ng kausap mo na makahanap ng sarili niyang landas. Nasabi nga yung sa theological perspective, sa sources mo, mahaling kasama pa ang gabay ng Espiritu. Wow! Ang ganitong klaseng pakikinig, sabi nga nung isang article, nagiging gawain theological. Parang salamin ng mapagkalingang puso ng Diyos. Pinapakita mo na yung tao sa harap mo mahalaga. Hindi lang dahil sa resulta, kundi dahil sila ay sila. Grabe, napakagandang pag-isipan yan. Alam mo, para sa'yo na nakikinig ngayon, siguro iwan namin itong tanong na to. Sa aling bahagi ba ng buhay mo, ka mas madalas magbigay agad ng payo kaysa magtanong dahil gusto mong tunay na makaunawa? Ano kaya yung posibleng magbago kung susubukan mong maglaan ng mas maraming espasyo para sa presensya, mabisang pagtatanong at kahit yung medyo challenging na mapagdamang pananahimik? Pag-isipan mo yan.